Imbis ng Volunteers Against Crime and Corruption na masibak ang hepe ng Mabalacat Police sa Pampanga at hepe ng PNP Drug Enforcement Unit ng lungsod dahil sa dumaraming reklamo ng pagtatanim umano ng shabu ng ilang pulis doon. Ayon sa Chief Coordinator ng BACC sa Region 3 na si Pyra Lucas, nasa 10 na ang lumalapit sa kanila para ireklamo ang mga pulis sa lungsod. Ayon sa isa sa mga nagrereklamo na si alias Lando, pinuntahan umano siya ng mga pulis sa kanyang bahay at isinama sa police station. Matapos ito, kinunan daw sila ng mga larawan, nilatagan ng shabu at pinalabas na kasama siya ng 5 pang naaresto dahil sa droga noong April 24. Dagdag ni alias Lando, sinabi umano ng hepe ng PNP Drug Enforcement Unit na si Senior Inspector Melvin Florida na papatayin daw sila at palalabasin na nanlaban umano kapag naubos ang pasensya niya sa mga ito. Itinanggi ito ni Florida. Anya, nagpositibo na sa shabu ang mga hinuli nila noong araw na yon. Giit naman ng hepe ng Mabalacat City Police na si Police Superintendent Juritz Rara na wala silang illegal na ginagawa at handa siyang bumaba sa pwesto sakaling mapatunayan ang mga paratang. At kaugnay pa rin po ng issue na yan, makakausap natin sa pamagitan ng telepono si Aaron Aquino, Director po ng PNP Regional Office 3. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa iyo, Oscar. Sir, kamusta po sir yung investigasyon particular dito sa isyong ito ng tanim droga, sinasabing tanim droga sa mga pulis sa Pampanga? Well, yung VAC ng Pampanga chapter pumunta na sa akin dito at meron silang mga concerns na inano sa akin at yun ay pinaimbestigahan ko na sa aking investigation division at saka sa aking intelligence division. Lately, yung kay Mr. Galura ay lumabas din bilang isa rin sa tanim droga. I cannot really understand why Mr. Galura is accusing the PNP and the PDEA of tanim droga. Number one, nagkaroon ng sinumpaang salaysay itong mga nahuli namin, yung 3 nahuli namin sa Bacolor, na doon sa kanilang sinumpaang salaysay na ang mga baril na nakuha namin at ang mga droga na nakumpiska doon sa lugar ay pag-aari lahat ni Mr. Galura. Itong salumpang salaysay na ito ay ginawa nila ng malaya at kusang loob na paglalahad. Yung tungkol naman sa mga baril na nakumpiska namin, may nakuha kami mga deed of sale na indeed itong baril na ito, yung Uzi submachine gun, ay binili ni Mr. Galura sa isang may may-ari na una doon sa Uzi na ito. Meron din kami mga videos na nagpapatunay na si Mr. Galura ay na-involve sa drug trade at makikita mo sa video na ito nakasama niya rito yung mga kasama niya nahuli at yung alias Balweg na nagkakaroon sila ng usapan at nakitang-kita doon na hawak-hawak ng mga ito ay yung mga sachet ng shabu. Nakakapagtaka pa, nangyari itong operation na ito ng April 26 at bakit ngayon lang siya nagre-reklamo? Samantalang dapat nung una pala nagre-reklamo na siya. Okay. So sir, masasabi ba natin sir, sa initial na investigation ng inyong tanggapan, medyo nakakakita kayo ng duda dito sa akusasyon ng tanim droga? Ang hindi ko maintindihan kasi kung saan yung tanim droga doon. Wala naman tanim droga eh. Kasi lahat yung operation namin ginandak nun, based on the reports, are legitimate operations. It's a buy-bust operations. In fact, kung titignan mo, it is the PDEA who conducted the buy-bust, not us. Nasa likod lang kami in support with the PDEA. And it was a legitimate operation. Kaya nga natataka ko, bakit ultimo ito mga nahuling kasamahan niya ay sinasabi na nag-execute sila ng affidavit jointly na talagang itong mga baril na ito at saka droga na ito ay pag-aari. In fact, itong baril nga ginagamit pa ni Mr. Galura sa pananakot. Okay. Sir, nabanggit nyo sir, you're already conducting investigation regarding this. Nasaan po ngayon o whereabouts po ng mga pulis na nasasangkot ngayon dito sa isyong ito sir? At meron na ba silang ibinigay na paliwanag sa inyo kaugnay nito? Well, pinaimbestigahan ko ito initially sa aking investigation division chief. Ang PDEA nagkakandak rin ng kanilang investigation. At yung head
ng aking Provincial Drug Enforcement Unit na si Major Pineda ay administratively nirelieve ko siya together with other 3 PNCOs. Yung Chief of Police ng Bacolor administratively relieved na rin si Major Sonia Alvarez. At just to para hindi sila maka-influence sa pagkakandak namin ng investigation. I understand, sir. Ang VACC, sir, nagbanggit na marami raw nagre-reklamo sa kanila na nabiktima rin ng ganitong modus umano, no? Nakipag-ugnayan na ba sa inyo, sir, ang VACC? Well, yes, nakipag-ugnayan na sa akin ng VACC nung isang araw at meron silang dokumentong binigay sa akin na stated rin na yung mga nagre-reklamo ng mga sari-saring reklamo, may tanim droga, mga kung ano-ano pa. At ito ay binigay ko na sa akin Chief ng Investigation Division at gusto kong paimbestigahan talaga ito. At kung ano itong mga allegations na sinasabi ng BAC. At kaninong umaga, nandito rin sila sa aking opisina. Hindi wala ako dahil nasa ASEAN conference ako. Nandito sila at yun, marami rin silang sinama si Mr. Galura at saka iba pang tao na mga biktima daw ng tanim droga. At well, iimbestigahin ko rin. I don't want hindi ko inaano itong mga problema nito, lahat-lahat na ito iimbestigahan namin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Chief Superintendent Aaron Aquino, Director po ng PNP Regional Office 3. Salamat po.